Ang salita po ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang krus ni Kristo, mga kapatid, ay siya pong kapangyarihan sa atin para iligtas tayo mula sa kapamakan ng kasalanan. The cross of Christ is the power of God. Kung sa ibang tao, lalo yung mga hindi pa mananampalataya, ang krus ni Kristo ay kamangmangan. Pero sa atin, mga kapatid, ay napakahalaga sapagkat dito binayaran ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Merong isang bata na umiiyak sa kadiliman, natatakot, nangangamba, hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanyang buhay. Lumapit sa kanya ang isang pulis at sabi ng pulis, "Anak, bakit? Anong problema mo? Bakit ka umiiyak?" Ang bata ay sumagot at sabi po niya, "Nawawala po ako. Hindi ko alam ang daan pauwi sa amin." Kaya ang ginawa ng pulis, itinuntong siya sa medyo mataas. At sabi niya, "Nakikita mo ba yung krus na yon?" Tumingala ang bata at tiningnan yung tinuturo ng pulis. At nakita ng bata ang nagliliwanag na krus. At pagkatapos ngumiti, parang lahat ng pangamba ay nawala. Ang takot ay nawala at nabigyan muli ng pag-asa. At sabi niya sa pulis, "Mamang pulis, alam ko na kung saan ako uuwi. Dalhin niyo po ako sa lugar na yan kung saan, sa krus na yan. At pagdating ko po doon, alam ko na ang daan pauwi sa amin." So ang batang ito, mga kapatid, ay nakita niya yung krus na siyang nagpapaalala sa kanya kung saan ang daan pauwi sa kanila. Kung hindi pa natin nalalaman ang kahalagahan ng krus ni Kristo, mga kapatid, para tayong isang batang nawawala sa kadiliman, umiiyak, natatakot, nangangamba, punong-puno ng problema, punong-puno ng kaguluhan at kabigatan. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Kung tayo naman ay nakita na ang kahalagahan ng krus ni Kristo para tayong isang bata na nawala sa kadiliman pero natagpuan ng pag-ibig ng Diyos. Nawawala ang pangamba, nawawala ang takot, hindi na iiyak, marahil iiyak ka na lamang dahil sa tuwa because of that blessing of God, yung pagligtas na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, ang krus ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos upang iligtas tayo. Doon niya binayaran ang lahat ng ating mga pagkakasala. Sabi ng Isaiah, "For He laid on Him the iniquities of us all." Maliit, malaki, mabigat, magaan, mataas, mababa, maluwang o maiksi, anumang kasalanan yan, kapatid, binayaran lahat ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sa linggo pong ito, mga kapatid, inaalala po natin kung ano ang mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Yesus, partikular sa pagkapako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo.
Sana po ang linggong ito ay isang linggong napakahalaga sa buhay natin dahil ito yung panahon na binayaran ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating pagkakasala. Hallelujah! Purihin ang Diyos at sana i-arrange natin, ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. This week, manalangin po tayo, lumuhod po tayo, magpuri tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Pinapatunayan yan ng Kanyang krus kung saan binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala kung merong kasalanan, malaki o maliit, lahat ito bayad na sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Magpasalamat po tayo sa krus ng ating Panginoon. Ang amin pong awitin ngayon ay Worthy is the Lamb. Karapat-dapat po ang ating Panginoon sa ating pagpupuri at pasasalamat sa Kanyang dakilang nagawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, maraming salamat. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Kahit noon pa, Panginoon, na kami ay nasa kadiliman, nabubuhay sa kasalanan, natatakot, nangangamba, at hindi namin alam kung saan patungo ang aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong krus, Panginoon, na siya pong nagliwanag sa buhay namin upang makita po namin ang daan patungo sa iyo, ang daan patungo sa kaligtasan, ang daan patungo sa kapahingahan, ang daan patungo sa kagalakan, ang daan patungo sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig. Pinapanalangin namin na sana po, Panginoon, ay patuloy nyo kaming gabayan. Patuloy mong pagliwanagin ang inyong mga salita sa buhay namin upang mapanatili po namin ang aming buhay sa iyo. Buhay espiritual na mapalakas
at mapainit, mapaalab ang pag-ibig sa aming kalooban para sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin namin lahat po ng aming mga viewers, mga nanonood, na sana po sa linggong ito, lalo pa naming mapaalab ang pag-ibig sa iyo dahil sa aming pag-alala sa iyong nagawa sa krus, Panginoon. Yes, Lord, we bless your name dahil ikaw ang dakilang Diyos na nagmahal sa lahat ng mga tao sa mundo. Panginoon, sa araw na ito, kung saan man po kami pupunta, kayo na po ang bahala. Gabayan niyo po kami ng inyong espiritu upang sa ganon ay magawa po namin lahat ng aming mga responsibilidad sa buhay. Maging tapat sa lahat ng tao sa paligid namin, maging matulungin at mapagmahal dahil ito ang inyong kalooban na aming gagawin. Umaasa rin kami na bibigyan niyo kami ng lakas every day upang sa ganon, meron po kaming magamit na lakas para sa lahat ng aming mga trabaho. Lahat po ng pamilya, lahat ng aming mga minamahal sa buhay, dalhin niyo po sa inyong krus, Panginoon, sa paanan ng inyong krus at maalala namin ang inyong dakilang pag-ibig. Salamat po at ito po ang aming sinasamo at dinadalangin sa aming Panginoong Hesus. Amen. 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 God bless you all. Happy Monday po. Okay, so sana po mag-ingat lagi at manalangin dahil ito po ang ating proteksyon.